May mga bagay sa mundo na sadyang mapaglaro. Hindi natin kailanman inaasahan at inaakala. Ngunit bakit nga ba mas masakit ang kabiguan kung ang taong inaakala nating mabait ang siya palang may pakana sa lahat ng kamalasang natamasa natin habang tayo'y nabubuhay? Itago niyo na lang po ako sa pangalang Cesar Misclar, 25 anyos. Isang police officer at kasalukuyang naninirahan sa lungsod ng Maynila. At ito po ang aking kwento. Araw yun ng Miyerkules, isang magandang araw para sa akin. Kaarawan ko kasi kaya nagbabalak akong umuwi ng maaga galing sa aking duty. Alam ko naman na ang makasama lang ako ang tanging nakapagpapasaya sa aking inay. Dahil simula nang maging isang pulis ako, Miss Clar, madalang na lamang kaming magkasama. Naglalakad ako papasok sa aming opisina nang salubungin ako ni Hepe. Base sa nakikita kong kaseryosohan ng mukha nito, mukhang mahalaga ang kanyang pakay sa akin. Magandang umaga po, Hepe. Magandang umaga din sa'yo, Cesar. Mabutit narito ka na. Halika na. Samahan mo ako sa aking opisina. May mahalaga tayong pag-uusapan. Kaagad akong sumunod kay Hepe. Hindi na ako nagulat nang makitang nauna na sa paghihintay sa akin si Raul. Kagaya ko, Miss Clar, bakas sa kanyang mukha ang pagtatanong sa kung ano ba talaga ang balak sabihin sa amin ng aming nakakataas na pinuno. Maupo ka. Naupo ako sa tapat na upuan ni Raul. Pinagmasdan ko ang aking kaibigan. Kagaya ko, formal at kapitapitagan siya sa suot na uniforme at puno ng respeto sa sarili. Ngumiti ako sa aking kaibigan. Pare, ano sa tingin mo dahilan ba tayo pinatawag ni Hepe? May iba pa bang dahilan? Malamang, kailangan na naman tayo sa isang misyon. Misyon na naman? Ayaw mo nun? Kapag nagtatagumpay nga tayo, palagi tayo may bonus, di ba? Sa bagay, mukhang matutuwa na naman si nanay niyan. Kahit ako nga natutuwa eh. Sigurado, madedate ko na naman si Angela sa lugar na pangarap niyang puntahan. Puro ka na lang date, pre. Sos, ikaw nga, puro nanay. Teka, papalapit na sa atin si Hepe. Nanahimik na kaming dalawa ng aking kaibigan nang makitang papalapit na si Hepe, dala ang isang envelope. Binuksan niya ito matapos ilapag sa kanyang mesa. Pinatawag ko kayo sapagkat may panibago kayong misyon na gagawin. Sabi ko na nga ba eh. Ang misyong ito ay gagawin sa isang liblib na nayon sa parting Aklan. Kailangan nyo magbanman, pero hindi bilang isang polis, kundi bilang mga bakasyonista. Nagkatinginan kaming dalawa ni Raul. Namilog ang mga mata. Bakas ang kasabikan sa mukha ng aking kaibigan, Miss Clar. Palibasa, kapag wala si Angela sa kanyang paningin, naghahanap siya ng ibang mapaglilibangan. Babaero talaga. Ayos, mukhang maganda ang gagawin namin pagmamanman, Hepe ah. Pero, tungkol sa ano bang nangyayari sa nasabing bayan ang kailangan namin pagmatyagan? Nang mga sandaling yon, biglang nag-iba ang timpla ng mukha ni Hepe. Pakiramdam ko, may mas mahalagang impormasyon siyang nais ipaabot sa amin. Pero nariyan ang pagdududa niya kung may katotohanan ba ito. Habang nakikinig sa kanyang paglalahad, kinakabahan tuloy ako, Miss Clar. Hindi ko alam kung ano ba ang haharapin namin sa lugar na kailangan naming puntahan. May mga kaso na nawawalang tao sa isang nayon sa Aklan. Lahat ng polis at investigador na sumubok sa pagsisiyasat ay umuuwing bigo. Walang sino man ang nakakatuklas na kung ano talaga nangyayari. Isang mayamang angkan ang kumontrata sa akin para sa serbisyo nyo. Nawawala ang kaisa-isa na lang anak na babae at kailangan nilang malaman na kung anong totoong nangyari. Sagot nila ang gastusin sa lahat ng gagawin nyo doon. Ang pakiusap lang nila ay huwag ninyong ipapahalata na kilala kayo ng mayamang pamilyang ito dahil pwede silang mapahamak. Lahat ng pagpapanggap ay kailangan nyong gawin sa puntong ito, ha? Yun! Epe, magiging espiya kami, no? Hangad ko ang inyong tagumpay. Mag-iingat kayo sa inyong layunin. Tatanggapin ninyo ang envelope na ito, ha? Nandyan ang lahat ng impormasyon, mapa at pera na kakailanganin nyo.
Ang mapang ito ang maghahatid sa inyo sa kakailangan ninyong bagay. Lalo na't kapag naipit kayo sa kaguluhan, ha? Umalis na si Hepe pagkatapos niya kaming kausapin. Kami naman ay humayo na sa kani-kaniyang mga mesa para pag-aralan ang gagawin naming misyon. Wow, napakaangas na misyon natin, pre. Gusto ko to. Magtigil ka nga, Raul. Para kang nangingitlog na inahin. Nasasabik lang naman ako, pre. Bukas pa natin gagawin yan. Hindi ka ba nasasabik umuwi na maaga? Naasar ako sa iginawi ni Raul. Nagkunwari pa siyang nag-iisip na ani mo hindi alam kung anong meron ngayon. Ano ba meron ngayon, mahal kong kaibigan? Isipin mo, pre. Kapag hindi mo nagawang alalahanin na kung anong meron sa araw na to, hindi kita ililibre. Ikaw talaga. Marunong ka na magtampo ngayon, mahal kong kaibigan, ha? Huwag mo ako matawag-tawag na kaibigan. Kilala mo lang ako kapag pagkain ang usapan natin, eh. Ang sakit mo naman magsalita, pre. Parang nagbibiro lang naman, eh. Ay siya, tama na yan. Sinasayang lang natin ang oras, eh. Kailangan na natin basahin ang ibinigay na impormasyon ni Hepe. Pinag-aralan nga namin ang aming magiging misyon. Pagsapit ng hapon, maaga kaming nagpaalam para umuwi. Naghahanda na si nanay nung dumating kami sa bahay. Simple lamang ang aming handa, pansit at sliced bread. Gusto pa sana ni Raul na ilibre kami sa isang mamahaling restaurant. Pero ako nang tumanggi. Baka magpakalasing na naman ang kaibigan kong ito. At maaga pa kaming aalis bukas. Maayos at masaya naman ang naging pagdaos namin sa aking kaarawan. Pagsapit ng madaling araw, lulan na kami ni Raul ng aking kotse at bumibiyahe na papunta sa aming susunod na misyon. Sa isang bahay bakasyonan kami na nuluyan ni Raul nang makarating kami sa nayong iyon sa bahaging Aklan. Kagaya nga ng aking inaasahan, malayo na nga ito sa kabihasnan. Walang kuryente, walang tindahan, pero may tinatawag namang munting talipapa kung saan nagpapang-abot ang mga tindero at tindera para makapamili naman ng mga kagamitan sa bahay ang mga taga-nayon. Dito nagtitipon-tipon ng mga mamamayan at nakakapag-usap. Nang araw na yon, Miss Clar, kasama kami ni Raul sa mga naglalakad at nagkukunwaring bibili. Pero ang pinakasadya talaga namin, makinig sa mga sasabihin at pinag-uusapan ng mga mamamayan. May nawawala na naman. Naku, baka dinukot na naman ang katulad nung natagpo ang patay sa dalampasigan kahapon. Kinakabahan na talaga ako sa nangyayari sa lugar natin. Malakas ang pakiramdam ko na si Don Rafael na naman ang may kagagawa ng lahat ng to. Mawalang galang na po sa inyo. Pasensya na po sa ginawa kong pagsabat, ha. Pero ano po bang sinasabi niyong may nawawala sa lugar na ito? Mukhang dayo ka lang dito, ah. Mga bakasyonista kami. Sa isang rest house kami sa duluhan nanunuluyan. Hindi namin sinasadyang marinig ang inyong pinag-uusapan kaya naisip namin magtanong na kung ano bang nangyari. Naku, mag-iingat kayo. May mga nawawala sa bayan namin at natatagpuan na lang na walang buhay kinabukasan. Buwak-buwak ang kanilang mga tiyan at nawawala yung mga laman loob. Ganun po ba? Aba oo. At ang hinuha namin, gumagawa na naman ng kababalaghan niyang si Don Rafael para mandukot ng mga inosente. Sino ba itong si Don Rafael? Siya ang kinikilalang isa sa pinakamayaman sa lugar na ito. Meron pa nga nagsabi sa amin na isa siyang pinuno ng sindikato. Siya din yung may hawak ng lahat ng illegal na transaksyon. Mga gawain sa nayong ito. Lahat kami ay takot lang magsumbong o magsalita man dahil meron din natagong lihim sa kanyang tahanan na nasa gitna ng kagubatan. Ha? Ano naman sikreto yun? Bali-balita. Meron siyang anak na isang aswang. Pinaniniwalaan ng aswang niyang anak ang nagbigay sa kanya ng swerte. Kaya nila nagagawang magnegosyo ng iligal. Kapalit nun pakakainin ni Don Rafael ng sariling laman loob ng taong kanyang anak upang gumawa ito ng milagro. Nagkatinginan kami ni Raul, Miss Clar. Nang mga sandaling yon, alam kong pareho kami ng nasa isipan. Ang maimbestigahan ng Don Rafael na ito sa lalong madaling panahon. Kaya naman inaya ko na ang aking kaibigan na umuwi sa aming tinutuluyan.
Paano tayo makakapasok sa bahay ng sinasabing si Don Rafael, pre? Si Aling Mara, baka may alam siya. Si Aling Mara nga pala ang katiwala ng rest house na aming tinutuluyan. Siya din ang pinagkakatiwalaang katulong ng mayamang angkan na nakiusap sa amin na imbestigahan ang pagkawalan ng kanilang dalagang anak na si Mayumi. Kaya naman ang araw na yon, kaagad namin siyang kinausap. Matagal na naming alam na si Senyorita Mayumi ay nagugustuhan ng anak ni Don Rafael. Pero ipinagsawalang bahala lang ng Senyorita. Ayaw niya sa anak ng Don dahil ito ay may ibang hilig. Nagbabago din daw yun ng anyo sa gabi at pumapatay ng tao. Nang malaman ni Don Rafael na tinanggihan ng aming Senyorita ang kanyang anak, galit na galit siya. Basta na lang naglaho si Senyorita at walang iniwang bakas. Pero wala naman kaming ibang mapagbintangan. Tanging sila lang naman. Isa pa kung walang masamang nangyari sa aming Senyorita, tatawag siya kaagad at ipapaalam sa kanyang mga magulang na nasa mabuti siyang kalagayan. Kung ganun malaki ang posibilidad na si Don Rafael nga ang dumukot kay Senyorita Mayumi. Ganun na nga. At kung desidido kayong mas lumalim pa ang pag-iimbestiga, tutulungan ko kayo. Kagaya ng ipinag-uutos sa akin ng aking amo. Pero mag-iingat kayo, ha? Dahil si Don Rafael ay matalino at tuso. Hindi siya papayag na inyong malamangan. Noon din ay nagpahatid kami ni Aling Mara sa daanan na kailangan naming bagtasin papunta sa bahay ni Don Rafael. Buo na ang aming loob sa gagawin naming pagtuklas sa kanyang lihim at paggapi sa kanyang aswang na anak. Nakarating kami sa kalagitnaan ng kagubatan. Itinuro ni Aling Mara ang lugar na dapat naming puntahan. Hanggang dito na lang ako, mga iho. Ayoko nang lumagpas sa daanang yan. Opo, kung yan lang gusto mo, Aling Mara. Wala din naman kaming balak na ipahamak ka sa aming gagawin. Maraming salamat kung ganon. Nagpatuloy na kami sa paglalakad ni Raul papunta sa sinasabing tahanan ni Don Rafael. Hindi ko akalaing magagawang magtago ng Don sa kabihasnan para lang pagtakpan ng kanyang ginagawang kabulastugan. Gayunpaman, Miss Clore, titiyakin kong malalaman ko kaagad ang lahat ng masasamang gawain niya. Kabado man ay ikinasa namin ni Raul ang aming mga barel at inihanda ang video camera. Ito ang magsisilbing record sa lahat ng mangyayari sa loob habang kami ay nagmamatyag. Tig-iisa kami ni Raul, kaya kahit maghiwalay kami, makikita ko din ang nagaganap sa kanya. Kaya kahit papano ay magagawa naming daluhan ng isa't isa, sakali mang maipit ang isa sa aming dalawa. Nang makalapit kami sa bahay, Miss Clore, napagtanto kong wala itong bakuran, ngunit may maraming bantay. Maliban na lang sa hardin, kung saan ako nakatanaw. Napapunta ang isang magandang babae. Nagbigay ako ng senyales kay Raul na lilibot kami doon. Nagawa naming makagapang ni Raul nang walang sino mang nakakapansin sa amin. Salamat na lang at wala pa ang sinusundan naming babae sa hardin. Nagbabalak sana kaming pumasok nang mapansin naming papalapit na ito habang nakikipag-away sa isa sa mga bantay. Base sa kanyang postura alam ko na ngayon na ang babae ay walang iba kundi ang nawawalang anak ng taong kumontrata sa amin, si Mayumi. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, huwag niyo akong sundan dito sa hardin. Hindi naman ako tatakas kung yan ang inaakala ninyo Hindi ako traidor kagaya ng inyong amo. Nakumpirma kong bihag nga ng nasabing doon ng babae. Kaya walang pagdadalawang isip na kinalaban namin kaagad ang dalawa niyang bantay. Gulat na gulat ang magandang binibini sa kanyang nasaksihan. Sino kayo? Bakit ang lakas ng loob niyong sumugod dito? Pasensya na kung medyo may halong karahasan na nakita mo pagdating namin, Binibini. Pero gusto lang namin makasiguro kung ikaw nga ba si Mayumi. Ako nga. Sino ba kayo? Kami yung mga investigador na pinadala ng iyong papa. Nanlaki ang mga mata ni Mayumi sa aming sinabi sa kanya. Kaagad niya kaming hinila sa isang tagong halaman at doon kinausap ng masinsinan. Anong nakain ni Papa at isinugo niya kayo sa ganito kadelikadong bagay? Hindi niya ba alam na para na din niya kayong ipinakain sa buwaya dahil sa ginawa niya? Ano?
Anong ibig mo sabihin, Mayumi? Ang Don na dumukot sa akin ay may alagang halimaw, sir. Siguradong mapapahamak lang kayo kapag sinunod niyo yung gusto ni Papa. Wala na kaming magagawa dahil hawak kami sa liig ng Don. Wala pang sino mang sumusuway sa kanyang nakauwi ng buhay. Lalo na kung pinagtangkaan siyang labanan. Mahal kong manugang, sino ba ang mga lalaking kausap mo? Aminado ako, Miss Clar. Maraming beses na kaming nalagay sa alanganin. Lalo na kapag nasa gitna kami ng habulan sa nagtatakbuhang mga sasakyan, sa barilan o komosyon. Pero kakaiba ang pagkaputla ko nang mahuli kaming nakikipag-usap kay Mayumi. Parang kakatayin na kami sa labis kong kaba. Napansin kong nagtagis naman ang bagang ni Raul at hindi malaman kung ano ang sasabihin. Ngunit kaagad namang tumalikod sa amin si Mayumi. Pasensya ka na, Don Rafael. Namimiss ko na kasi ang aking mga kaibigan, kaya nakikipag-usap ako sa dalawang ito na naligaw daw sa kagubatan. Ah, ganun ba? Oo, Don Rafael. Hindi po kasi kami taga rito. Hindi naman namin alam kung saan ba yung palabas ng kakahuyan pabalik sa amin tinutulugan eh. Talaga ba? Bakit sa tingin ko para mga pulis kayo? Ano po? Nako, hindi ho. Mga bata! Sa isang iglap, napapalibutan na kami ng mga armadong lalaki. Si Mayumi naman ay kasalukuyang hinihila ng dalawang utusan ni Don Rafael at pinapasok sa loob. Bitiwan niyo ako! Aray! Ano ba? Nasasaktan ako! Iyan na mangyayari sa'yo ng paulit-ulit hanggat hindi ka magtatanda. Ilang beses ka na nakikipag-usap sa mga estranghero. Akala mo ba hindi ko alam na nagpapadala ng mga investigador ang lintik mo mga magulang? Hindi mo ako kaya, Mayumi. Mananatili kitang bihag hanggang sa maikasal ka sa aking anak. Hindi mo magagawa sa kanya yan. Talaga ba? Hala, sige, mga bata, ikulong na yung dalawang yan at huwag hayaang makatakas. Hindi na kami nakapiyok pa nang kaladkarin kami ng kalalakihang may hawak na matataas na kalibre mga barel. At pagkatapos ay ipinasok sa isang silid sa ilalim ng lupa na sa tingin ko ay isang taguan o basement. Dito kami sumubok naman laban. Pero dahil nga wala kaming puwersa laban sa marami, nagpatianod na lamang kami. Pinagsisipa kami ng mga kalalakihan at inagawan ng barel. Gayon na lang ang pagmumura ko nang makuha ng isa sa mga tao. Ang palatandaan kami nga ay mga pulis. Aba, meron palang mga patalim ang mga ito ah. Balak pa yatang ipahamak si boss. Hindi kayo magtatagumpay. Talaga ba? Hindi nyo nga alam na nakarating na sa Maynila ang mga kasamaan nyo. Sa katunayan yan Hepe ng Maynila ang nagpadala sa amin sa lugar na ito. Ebidensya na lang na nilikob namin para manigas kayo sa bilangguan. Alay talaga ba? Subukan nga natin kung magagawa ninyo yan. Nagsitabi kaagad ang mga tauhan ni Don Rafael nang makita nilang bumukas ang pintuan. Mukhang alam na kaagad nila kung sino ang papasok sa loob ng silid, kaya napasunod din kami ng tingin dito. Ganun na lang ang gulat ko nang makitang may pinapapasok silang lalaking nasa wheelchair. Isang matikas na lalaking matipunuman ng katawan ay hindi naman binayayaan ng tatag ng mga binte sapagkat hindi ito nakakalakad. Bago pa man ako makapagtanong kung sino ang lalaking yon, nakikinit ako na kaagad na siya ang anak ni Don Rafael. Dahil may pagkakahawig silang dalawa, mas mabagsik nga lang ang matanda kaysa sa kaharap namin ngayon. Nakikita ko ang maamo niyang muka. Sino ka? Bakit ka na dito? Ako nga pala si Remuel, nag-iisang anak ni Don Rafael. Ikaw? Ikaw yung aswang na tinuturo ng mamamayan sa lugar na ito? Napakahayop mo! Wala kang puso! Lahat na lang ng tao sa bayan na ito pinatay mo dahil sa kasibaan mo! Bakit? May ebidensya ka ba? Meron! At ikaw ang nagpatukot kay Mayumi! Matapang ka, lalaki. Pero hindi mo ako kaya. Akala mo ba matatalo mo at masisindak sa taglay na talim ng iyong pananalita?
Kinulong nyo na nga kami. Ano pa bang kailangan nyo sa amin? Hindi ako katulad ng aking ama na husga agad at hindi nagdedesisyon. Pinakikiramdaman ko muna ang isang tao kung dapat ko ba siya pagkatiwalaan bago ko siya hatulan na nararapat sa kanya. Ano? Anong ibig mong sabihin? Nakita ko nang iangat ni Senyorito Rimuel ang kanyang kanang kamay. Saka pumasok naman ang dalawang lalaking may dalang attache case. Hindi ko maipaliwanag, ngunit kinutuban ako sa balak nilang gawin. Nasa loob ng mga case ang malaking halaga ng pera. Magagamit ito sa inyong pagsisimula. At bakit naman namin gagawin yon? Hindi yan premyo o ano pa, Raul. Ang perang nasa harapan nyo ay kabayaran dahil binibili ko na ang inyong nalalaman sa aking pagkatao. Kapalit ng inyong pananahimik. Naloloko ka na ba? Kayo ang malalagot kapag hindi nyo ako sinunod. Kami ang batas sa lugar na ito. Kami ang nasusunod at kinatatakutan. Walang sino man ang nagtatangkas sumuway sa amin. Pero kung kayo ang nagpapasimula nun, sisiguraduhin namin na dilubyo ang kahantungan ng katapangan nyo. Kaya mas mabuti pang sundin nyo na lang ako hanggang kaya ko pa magtimpe. At huwag kayo mag-alala, ako nang bahala sa pagpapalaya sa inyo. Alam kong gusto mo lang ayusin yung mga bagay-bagay, Rimuel. Pero hindi nito mababagong katotohanan na may kinalaman kayo sa patayan at dukutan sa mga tao sa lugar na ito. Marami na ang nagdusa. Marami na rin yung nasaktan. Kaya kung susunod kami sa'yo, mawawalan kami ng hustisya sa batas na ipinaglalaban namin. Ang hustisya ay kayang pagtakpan ng pera, mga Ginoo. Hindi nito mababago ang katotohanan na kahit ano pang pinaglalaban nyo, kaya namin baguhin ang nakatadhana dahil kami ang may kapangyarihan. Kontrolado namin ang pulisya, kaya bago pa kayo makagawa ng hakbang, mabubulok na kayo sa bilangguan. Iyan ang inyong tatandaan. Pasensya na, hindi namin matatanggap ang binigay mong pera. Marangal kaming tao. Mga mahihirap na mamamayan lang ang binibigyan namin ng hustisya. Hindi yung mga halangang kaluluwa kagaya nyo. Pagkatapos ng usapan naming yon, lumabas na ng silid na pinagkukulungan namin si Rimuel. Hindi ko alam kung sa papanong paraan siya naging aswang. Gayong tao lang naman ang kanyang ama. Pero alam kong may sikreto sa kaalamang yon na kailangan naming alamin. Nagulat na lang kami nang muli naming maging bisita si Don Rafael kinagabihan. At ipinaalam na isang buong pamilya daw sa bayan ang pinatay. At kami ang mga pangunahing suspect. Pagak lang akong natawa kasi alam naman namin na walang katotohanan ng lahat ng yon. Ngunit nang ipakita nila sa amin ang CCTV, nagulantang kami ni Raul. Dahil ang mga mukhang nakuhanan ng kamera, kami nga namang dalawa. Kahit pa magkaiba ang damit na suot at postura ng bawat isa. Mga hayop kayo! Paano nyo ginawa mga bagay na ito? Kami pa talagang ginamit nyo? Mga walang iya kayo! Hindi kayo magtatagumpay sa masasamang balak nyo! Hindi magtatagumpay? Nangyari na nga, hindi ba? Magsalita man kayo at magpaliwanag, wala nang maniniwala sa inyo dahil kinamumunian na kayo ng mga tao sa bayang ito. Bawiin mo yung sinabi mo! Hindi totoo yan! Hindi! Wala na kayong magagawa. Papunta na dito yung mga kontak kong pulis at ipapakaladkad ko na kayo sa presinto. Hayop ka! Magbabayad ka sa ginawa mo! Hindi na kayo makakalabas sa bilangguan. Diyan na kayo mabubulok. Wala na nga kaming nagawa nang dumating ang mga pulis at kinaladkad kami palabas ng basement. Ni hindi nakikinig ang mga kapwa namin alagad ng batas dahil basta na lang kaming tinulak sa loob ng sasakyan at pinaharurot ito palayo. Hindi ko akalaing may malaking kalsada pala sa likod na bahagi ng kakahuyan kung saan tagulang at nahaharangan ng mga mayayabong na halaman para tuloy kaming mga nabahag ang buntot. Dahil sa kaiisip kung ano na ba ang kahahantungan namin, hindi ko lubos maisip, Miss Clar, na kaya kaming ipakulong ni Don Rafael sa hindi naman talaga namin kasalanan. Napakasama niya. Isa siyang taong walang konsensya. Ano? Susunod na lang ba kayo sa amo niyong demonyo, ha? Akala ko ba magkakasama tayo?
Pareho naman tayo pulis ah. Bakit kailangan mas papanigan ninyo ang taong alam ninyo nagsisinungaling lang? Pasensya na. Gusto lang din namin iligtas yung aming pamilya. Kapag nag-ingay kami at hinayaan namin lumabas ang katotohanan, malilintikan yung mga anak namin. Dapat kasi hindi kayo nagpunta sa bayang ito eh. Wala ditong hostisya. Bulok ang mga pinaglalaban natin. Wala tayong karapatang magreklamo. Bakit? Paano nyo naatim na gawin yung mga bagay na alam nyong mali? Sila kasi yung batas dito eh. Tayo naman yung sunod-sunuran lang sa kanila. Wala naman tayo magagawa kung sadyang ganitong kahirap ang pagdadaanan natin sa lugar na ito. Hindi ako papayag. Wala ka nang magagawa. Makukulong na kayo at sa selda na kayo mabubulok hanggang sa inyong pagtanda. Nagkatinginan kami ni Raul. Alam kong pareho naming hindi mapapayagang mangyari ang mga bagay na sinabi sa amin. Ngunit hindi ko alam kung paano ba magagawa ng paraan ang pag-alis namin sa lugar na yon. Nagulat pa kami ng pagdating sa presinto. May mga taong nakaabang sa aming sinasakyan. Galing sa pag-iyak ang ilan sa mga ginang. Ang mga kalalakihan naman, nagngangalit ang mga bagang. Samantalang ang mga kabataan naman ay sobrang sama ng tingin sa amin. Nakaposes na kami nang makalabas sa sasakyan. Nagulat ako, Miss Clark, nang makitang dinuro kami ng iilan sa kanila. Mga hayop kayo! Hinayaan namin kayo magbakasyon sa aming lugar pero ito ang gaganti nyo. Pinatay nyo ang aming pamilya. Masahol pa kayo kay Don Rafael. Sisiguruduhin namin na hindi na kayo sisigatan ng araw. Ipapapatay din namin kayo sa mga pulis na nakatokang magbantay sa inyo. Bakit ba paniwalang-paniwala kayo na kami yung pumatay sa mga kaanak nyo? Di ba ninyo alam na pwedeng gawa-gawa lang nila ang mga bagay na ito para idin kami? Alam nyo namang maraming kayang gawin si Don Rafael. Paano pa kaya yung mga bagay na may kinalaman sa pambibintang ng mga tao? Kayo ang nakita namin. Kaya wag nyo kami pinaglololoko. Hindi nyo kami kayang pagsinungalingan. Napailing ako at hindi ka agad nakapagsalita. Mahirap man, subalit wala akong magagawa. Ibang magalit ang mga taong masyadong nabulagan sa maling paniniwala. Hindi nila alam na may mga bagay sa mundo na sadyang mahirap ipaliwanag. May mga bagay na may halong kababalaghan at hiwaga. Hindi ko na rin pinansin pa ang mga masasakit na salitang ibinato sa amin ng mga taong naroroon. Nang ipasok kami ng mga pulis sa selda, literal na nanahimik na lang kami at hindi na nagtangkapang magsalita. Para sa akin, Miss Clark, nagsasayang lang din naman ako ng laway kapag ipinagpilitan ko pa ang aking sarili sa mga taong ayaw namang maniwala. Mga buwisit! Ano bang nangyayari sa mga tao at tayo pinagbibintangan? Gagagawa niya ni Don Rafael. Malamang, hindi na ako natutuwa sa kanya. Nahinto kami sa pag-uusap nang mapansing may isa pa pala kaming kasama sa selda. Isang payat na lalaking puro tattoo ang balikat hanggang sa binti. May kahabaan ng kulay pulang buhok at maitim ang labi na dulot na walang tigil na paninigarilyo. Sa isang tingin, mukhang isang adik ang lalaki. Talaga wala kayo magagawa kapag hinayaan niyo si Don Rafael na pakialaman ng buhay niyo. Siguradong hahawakan niya kayo sa leg. Pero kung talaga wala kayo kasalanan pwede ko kayong tulungan. Tutulungan mo kami? Paano? Sa pamamagitan ng aking lolo. Paano kami matutulungan ng lolo mo? Dadalaw siya dito bukas ng hapon. Kailangan ko siya makausap at alam ko na makakausap niya din kayo. Kailangan ko malaman mula sa inyo kung sino kayo at kung anong pakay ninyo sa lugar na ito. Ako si Police Officer Cesar at ang partner ko si Raul. Kaming dalawa'y Police Maynila. Nakarating lang kami sa lugar na ito dahil kinontrata kami na isang mayamang pamilya bukod kina Don Rafael. Dahingaan nyo kaming mapunta dahil binigyan kami ng malaking bonus. Kapalit kailangan namin maiuwi si Mayumi. Nahinto kami sa pagsasalita nang mapansin naming tila natulala ang aming kausap na estranghero. Kita-kita ko sa kanyang muka ang labis na kalungkutan. Kaya naman nagtataka akong napatingin sa kanya. Sabay tanong kung ano ang kanyang problema. Malungkot na umiling ang lalaki
at mapait na ngumiti sa amin. Si Mayumi? Hindi ko akalaing bihag siya ngayon ng hayop na si Don Rafael. Paano mo ba siya nakilala? Kilala ko siya noon pa. Si Don Rafael ang aking ninong. Si Remuel naman bukod sa kinakapatid ko ay ang nag-iisa kong karibal sa puso ni Mayumi. Ibig sabihin, nililigawan ninyo si Mayumi? Naging kasintahan ko siya. Kailan lang nang dumalaw siya sa akin sa presinto. Si Remuel ang nagpakulong sa akin nang bugbugin ko siya dahil sa pamabastos niya kay Mayumi. Akala ko makakalabas ako dito pero hindi ko ito nagawa. Tinakot nila ako na papatayin si tatay kapag nagpubilit ako makalabas dito. Napakasama naman pala nila. Wala Wala ako magawa dahil ayoko naman damay pa sila ng iba. Kaya kahit nasasaktan ako para sa sarili ko, pinilit ko na lang makulong dito. Kagaya nyo, pinagbintangan lang ako na gumawa ng krimen na hindi ko naman talaga ginawa. Sukdulan sila ng sama. Oo, sobrang sama nila. Kahit nga kakambit nila kapag nagkamali pinaparusahan agad. Kaya sabihin nyo, nasaan ang hustisya doon? Si Remuel, paano mo nalaman na isa siyang aswang? Nakita ko siya mismo na nagbago na anyo sa aking harapan. Nabigla nga ako Hindi ko akalain na malahalimaw niyang ugali ay may masihahalimaw pa pala. Hindi mo ba sinubukan ipaalam sa ibang nalalaman mo? Sinabi ko na kay tatay na naniniwala siya sa akin. Pero nang ikwento ko ito sa iba, hindi siya naniwala. Pinagkamalan akong adik at lulong sa ipinagbabawal na gamot. Natahimik ako, Miss Clar. Napahiya. Yun din kasi ang unang naging impresyon ko kanina. Kaya inalis ko lang ang mga agam-agam sa aking isipan. Total naman, pareho lang pala kami ng kapalaran ng kawawang lalaking ito. Kailangan ko ang tulong niya sa pamamagitan ng kanyang ama, samantalang kailangan din niya ang tulong namin bilang pulis. Alam kong magagawa naming makaalis dito. Kahit pa nga gumawa kami ng hakbang na dahas para makalabas sa kulungan. Inilahad ko ang aking kamay sa harapan ng lalaki. Anong pangalan mo? Ako si Edward. Huwag kayong mag-alala. Ngayong may nabiktima na naman ulit si Don Rafael, hindi ko nahayaang malugmok ako dito. Kailangan may gawin din ako. Kaya lakasan din ninyo ang loob nyo. Pagdating ni tatay dito bukas para dumalaw, ilalatag natin ang mga maiisip nating plano. Nakipagkamay ako kay Edward, tanda na tinatanggap ko ang pakikipagkampihan sa kanya. Malakas ang pakiramdam ko, Miss Clar, na kaya nga niya kaming tulungan. Hindi ko alam pero instinct ko na talaga ang makaramdam ng mga kakaibang bagay tungkol sa mga taong may kakayahang gumawa ng pambihira. At natitiyak ko, isa si Edward sa mga taong yun. Napag-alaman kong ang mag-ama ni Edward ay sa kabilang barangay pala nakatira. Isang albularyo si tatay. Matagal na siya sa larangan yun. Medyo nahinto nga lang siya nung magkasakit. Idagdag mo pa na kailangan asikasuhin yung kaso ko. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Gagawa tayo ng paraan para maligtas natin ang sarili natin mula sa pagkakakulong. Di din naman ako papayag na mabulok lang dito, no? Kahit ako hindi papayag na hindi makalabas sa seldang ito. Maruming maglaro ang alagad ng batas sa lugar na ito. Masyado silang nagtitiwala sa taong tanging dala lang sa kanila ay kasamaan. Dahil sa mga sinabi nyo, nabuhayan ako ng loob. Kaya sana sumapit ang umaga na sa gayon magawa natin ang ating binabalak. Nang mga sandaling yon ay kumakabog na ang dibdib ko, Miss Clar. Hindi ko alam kung ano pa ba ang patutunguhan ng aming gagawing pagtakas. Dahil kahit hindi ko nilinaw sa kanila, ito talaga ang binabala ko. Paano ko naman kasi gagawin ang lahat ng plano ko kung nandito lang ako sa loob ng selda? Siguradong mahihirapan kami sa paghahanap ng paraan. Kinaumagahan, maaga kaming bumangon sa malamig na sementong aming hinihigaan. Kagaya ng inaasahan, nagkaroon nga si Edward ng dalaw. Pinagpasalamat na lang namin na hindi na nila kailangan pang ilabas si Edward at hinahayaan lang ang ama nito na lumapit sa aming kinaroroonan. Iniiwan lamang ang matanda pagkatapos sabihin, kailangan na din niyang lumabas makalipas ang ilang oras. Cesar, Raul, siya nga pala. Ito yung tatay ko, si Mang Estong.
Parang pamilyar kayo sa akin ah. Pero hindi ko maalala kung saan ko kayo nakita. Tama! Nakita kita sa palengke kasama mo yung kaibigan. Ano? Kilala niyo po kami, Manong? Oo! Kilalang kilala ko kayo. Kayo yung magkaibigan nakatira sa rest house ng isang mayamang pamilya dito sa aming probinsya. Oo nga, Tol. Natatandaan ko itong si Manong. Siya nga yung kasama ng isang babae sa palengke na minsan magmatsyag tayo. Kay liit nga talaga ng mundo, ano? Hindi ko akalain makikita ko kayo sa lugar na ito. Sobrang nakakatuwang isipin na kayo pala'y alagad ng batas. Yun nga po eh. Kaso, minalas naman po kami. Sa kalagayan namin ngayon, hindi kami alagad ng batas. Tinanggalan kami ng dangal at pinaratangang mga kriminal. Huwag na kayo mag-alala. Hindi naman lahat naniniwala sa mga sinasabi nila eh. Batid nila na wala kayong kasalanan dahil matagal na naming alam ang kakayanan ni Don Rafael ay hindi pangkaraniwan. Napakasama talaga nila kung ganun. Kailangan na nating planuhin ang nalalapit yung pagtakas. Kailangan nyo makalabas sa seldang ito para makapaghanda. Isa lang naman ang natatanging salot sa ating lugar. At yun yung anak na aswang ni Don Rafael. Alam kong ang aswang ay may higit na kapangyarihan kung bakit ito ginagawa ni Don Rafael. Masyado siyang nabulag sa yaman at kapangyarihan na kaya nitong ibigay sa kanya. Kaya kahit alam niya mali, kinukonsiti niya. May alam akong paraan kung paano kayo makakatakas sa lugar na ito. Pero kakailanganin ko ang inyong tulong. Dumukot sa kanyang bulsa si Mang Estong at may inilabas na mga bato. Sa tansya ko ay dalawa ito. Magkaibang kulay. Ayon sa matanda ang nasabing bato ay mga agimat na pwede naming gamitin sa pagtakas. Isang mutya ng kidlat at bertud ng tagulilong. Ang mutya ng kidlat ay may taglay na kapangyarihan na ang isang taong may hawak nito ay lalakas at bibilis sa kanyang mga galaw. Kaya niyang tumakbo nang hindi namamalayan ng mga kalaban. Samantalang ang bertud naman ng tagulilong, may kakaibang kakayahan din. Sino mang may hawak ng batong ito, maglalaho at magiging invisible. Sa paraang yun, magkakaroon siya ng paraan na makagalaw nang hindi nakikita ng kahit na sino. Iniabot ni Mang Estong sa anak niyang si Edward ang mutya ng kidlat. Samantalang ang bertud ng tagulilong naman, binigay niya naman sa akin. Si Raul ay binigyan niya ng panyong may nakasulat na mga orasyon na pwede din niyang gamitin para ipagtanggol ang kanyang sarili. Maghintay kayo sa aking hudyat. Nakatakda kayong tumakas mamayang gabi. Hindi na ako babalik pa sa bahay pagkaalis ko dito. Kundi maghihintay na lang ako ng tamang oras para gumalaw. Pagdating sa takdang panahon, ay asahan ninyong papasok agad ako sa lugar na ito. Wala kaming ibang pinanghahawakan ni Raul at Edward, maliban sa ipinangako sa amin ni Mang Estong. Umaasa kami na magtatagumpay kami sa aming gagawin at nang magantihan na sina Don Rafael at Remuel sa kanilang mga kasamaan. Pagsapit nga ng gabi, Miss Clar, natutunan ng gamitin ni na Edward at Raul ang kanilang mga agimat. Ako man ay ilang beses ding sinubok ang aking kakayahan. Kaagad akong naglaho. Samantalang si Edward naman, hinawakan na ang rehas at dahan-dahang binuka hanggang sa matansya niyang kakasya na ang kanilang buong katawan para makalabas ng selda. Kasalukuyan namang dinadasalan ni Raul ng orasyon ng paligid para pigilan ng mga pulis na magpunta sa aming kinaroroonan. Tila ba isang hangin na nakaharang para huwag makita ang pagtakas namin. Napagtagumpayan nga ni Edward na hawiin na parang papel ang mga malalaking bakal. Isa-isa kaming lumusot na para bang mga sinulid sa butas ng karayom. Ngayon at nakalabas na tayo. Humawak kayo sa kamay ko para maglaho. Samantalang gagamitin naman ni Edward ang kanyang kakayanan at tatakbo tayo na mabilis hanggang sa makalayo tayo sa lugar na ito. Naiintindihan ko. Walang problema, tol. Nang maramdaman kong humawak na sila sa akin, sinakop na sila kaagad ng aking hawak na bertud. Naging alerto naman sa aking ibinibigay na hudyat si Edward. Kaya nang maramdaman niya na ang aking kapangyarihan, gayon din ang ginawa niya. Sabay hila sa aming dalawa ni Raul palabas sa presinto.
Tila hanging dumaan lang kami sa gilid na nagkukumpul ng pulis. Ni hindi man lang nila kami maramdaman at walang nakapansin sa amin. Diniretso kami ni Edward sa dulo ng kalsada kung saan naroon ang isang nag-aabang na kakahuyan. Kailangan natin lagpasan ng kakahuyan na yan. Sa kubo sa gitna ng kagubatan naghihintay si tatay at hinahanda na ang ating kagamitan. Nakahanda na ba kayo sa pagsugod? Handang-handa na kami ni Cesar. Dudurugin ko ang mukha ni Remuel. Dalawa tayo dyan, kaibigan. Ako naman ang babanat kay Don Rafael. Hindi ako papayag na binaboy niya ang imahe natin. Kaagad na naming isinagawa ang aming mga plano. Hindi ako nakaramdam ng kaba ng mga sandaling yon. Lumakas ang loob ko lalo na't may hawak akong agimat. Naging matatag ang bawat hakbang namin hanggang sa dumating kami sa nasabing kubo. Naubutan namin si Mang Estong na armado at mukhang handa na. Nandiyan ang mga kagamitan nyo, mga anak. Damputin nyo ang mga armas na gusto nyong gamitin na makaalis na tayo. Hindi alam ni Rafael na wala kayo sa presinto. Tayo na mismo ang magdedeklara ng digmaan laban sa mga taong halangang kaluluwa. Digmaan! Nung gabing yon, Miss Clar, ay sumugod nga kami kina Don Rafael. Armado kami at malakas ang loob. Ang dala naming bala ay may bindisyon kaya sino mang matamaan nitong aswang, sigurado matutupo ka agad. Samantalang may kani-kaniya kaming sukbit na bronseng punyal at buntot pagi. Mga pangontra ng aswang na alam kong mahihirapang lusutan ni Remuel, gaano pa siya kabagsik. Siyempre, hindi naman kami papatalo sa kanya. Humanda na kayo. Nandito na tayo. Ako ang papasok sa itaas ng bahay. I-cover mo ako, Raul. Hahanapin natin si Mayumi. Pupugutan ko din ng ulo si Remuel. Huwag kang mag-alala, Edward. Iko-cover kita. Ako naman bahala sa kanyang mga pulpul na tauhan. Sa akin na si Don Rafael. Kaya ano pang hinihintay natin? Kumilos na tayo. Sa kabila ng katotohanan ng 4 lang kami sa grupo, hindi kami nawala ng pag-asa, Miss Clar. Naniniwala kami na magagapi namin ang mga kalaban. Kaya nang makapasok kami sa kanilang lungga, pinagtulungan naming patumbahin ang mga tauhan ni Don Rafael. Hindi kami nababahala sa mga ito dahil totoong tao naman sila. Hindi sila gagawa ng kahit na anong bagay na alam kong ipapahamak nila. Hindi din naman namin pinatay ang mga armadong lalaki, Miss Clar, kundi pinatulog lang. Alam naman namin na hindi nila gustong magpaalipin kay Don Rafael. Sadyang wala lang silang pagpipilian. Nakita ko kung paano bihasang ginamit ni Raul ang kanyang galing sa pagkipaglaban, sa pagpapatulog sa aming mga kalaban. Mabibilis din ang kanyang mga kilos na sinabayan naman ni Edward na basta na lang maglalaho at biglang lilitaw. Si Mang Estong sa kabilang banda magaling din makipaglaban sa kabila ng katotohanan na may edad na siya. Kaya niyang sumipa ng malakas na pwedeng ikatilapon ng mga kaharap niyang kalaban. Para siyang isang mandirigma na kayang ikumpara sa isang kawal sa palasyo nung araw. Ako naman nagmamadaling tinungo na ang kwarto ng mag-ama sa unang palapag. Natuntun ko agad yon, Miss Clar. Dahil nabanggit na minsan sa akin ni Mayumi na naroon ang silid ni Remuel. Magkasama pala ito at si Don Rafael sa kwarto. Don Rafael! Remuel! Lumabas kayo dyan! Harapin niyo ako! Akong dapat ninyong kalabanin, mga hayop kayo! Ang lakas ng loob mong tawagin ako. Gayon ako ang hari sa probinsyang ito. Hindi ka magtatagumpay sa hangarin mo, lalaki. Marami din kagaya ko sa bahay nito. At malamang, nilalantakan na ng aking tauhan ang iyong mga kasama. Diyan ka nagkakamali. Dahil nakahanda kami ng aking mga kasama. Hindi lang normal na tao ang punteriya naming saktan, kundi maging ang mga aswang na kalahi mo. Inilabas ko ang buntot pagi at inihanda ang aking sarili. Alam kong hindi maiiwasan na kami ay magkasakitan, ngunit hindi ako papayag na malupig niya kami. Nang umatake si Remuel bilang aswang, sinasabayan naman ako ng paputok ng baril ni Don Rafael. Siya man ay gigil na mahuli ako, ngunit ako ay isang pulis. At kahit papano ay may nalalaman din sa pakikipagbarilan. Kaya habang iwinawasiwas ko ang aking buntot pagi, pilit ko ding ginagantihan ng putok ng barel ang bawat atake ni Don Rafael. Naging matugo ang aming labanan, Miss Clar.
Nagawa ko siyang patamaan. Kaya gayon na lang ang panggagalaiti sa akin ng kanyang anak. Hayop ka! Binaril mo ama ko! Magbabayad ka! Kayo ang mananagot sa alagad ng batas. Kayo ang magiging sagot sa aming hustisya. Hindi ako papayag na gahaman kayo sa kapangyarihan at magagawang saktan at tanggalan na karapatan ng lahat ng tao. Sa akala nyo ba magtatagumpay kayo? Hindi nyo alam ang pinasok nyo. Impyerno ang pinasok namin at alam namin yon. Ikaw, alam mo bang mas masahol pa sa impyerno ang mararatingan mo? Hindi ako natatakot sa'yo. Pwes, ihanda mo na ang sarili mo. Ikaw ang una kong ihahatid sa lugar na kung saan ka nararapat. Patakbo kong inatake si Don Rafael. Sabay sinaksak siya sa dibdib na lapis niyang ikinangiwi. Kaagad akong nagtago. Ito ang tagpong nakita ni Rimuel. Kaya gayon na lang ang atungal niya. At tuluyan na ngang nag-anyong aswang. Kitang-kita ko kung paano nagbago ang kanyang itsura. Nagsisimula ng bumangon ng takot sa aking kaibuturan. Pero pinili kong maging kaswal at huwag magpahalata. Alam kong iba siya at hindi siya tao. Kailangan ko ng kumilos. Bago pa man niya ako malapitan, tumakbo ko palayo. Nakarating ako sa bakuran habang papatakas kay Rimuel. Alam kong ako na ang kanyang pupuntiryahin, lalo na't masama ang lagay ng kanyang ama. Sa tingin ko, Miss Claire, mamamatay na ito. Kaya naman nang makarating ako sa bakuran ay napahinto ako. Isa lang ang napapansin ko. Dahan-dahan na lumalamig ang temperatura ng paligid, kasabay ang unti-unting pagbigat ng aking pakiramdam. Napahinto ako sa paglalakad at nakiramdam sa paligid. Nararamdaman ko ang presensya ni Rimuel. Nakasunod siya sa akin. Marahas niya akong inatake, ngunit hindi ako nagpadaig sa kanya. Kaagad kong sinaboy sa kanya ang aking dalang asin. Kaya gayon na lang ang kanyang pag-atungal. Tiyempo namang dumating si Namang Estong, Edward at Mayumi. Habang nasa hulihan naman si Raul, napawisan man ay hindi pa din nababawasan ng matinding galit sa kanyang muka. Gustong-gusto na niyang patayin si Rimuel at nararamdaman ko yon. Kaya nang pagtulungan siya ni Namang Estong at Edward, nasabuyan ng langis na may ritual. Iniabot ko kay Raul ang aking punyal. Subalit umiling siya. Umabante naman si Mayumi na sa namamagang mga mata, alam kong nagdurusa ng matindi. Siya ang tumanggap sa punyal at walang babalang sinaksak ito sa puso ni Rimuel. Para yan sa pagwasak mo sa puri ko! Hayop ka! Isinusumpa ko ang lahat ng aswang! Isinusumpa ko na wala ng kalahi ninyo ang tatapak sa lupain naming ito! Kitang-kita namin kung paano masaganang bumulwak ang kulay itim na dugo ni Rimuel, habang dahan-dahan naman sa pagtirik ang kanyang mga mata. Alam ko, mahihirapan na siyang gawin ang lahat ng panlaban na binabalak niya. Patay na ang kanyang mga tauhan. Wala na din ang kanyang ama. Wala na siyang kakampi. Nag-iisa na lang siya. Natagpuan namin si Mayumi sa loob ng kanyang kwarto. Muntikan na siya magpakamatay. Natatakot siya na maaaring sabihin ng mga tao tungkol sa pagkawala niya. Ilang beses na niyurakan ni Rimuel ang aking pagkababae. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Akala ko, kaya kong kontrolin ang ginagawa niya. Ngunit nagdadalang tao na ako ngayon. At sa pagkakataong to, alam kong may buhay na sa sinapupunan ko. Kaya ginusto ko sanang magpakamatay. Mali ang ginagawa mo! Kahit anong mangyari, tinatanggap pa din kita, Mayumi. Hindi ang masaklap na sinapit mo ang minahal ko kundi ang katatagan mo. Kaya sana, hayaan mo na ako ang kinin ng bata. Gagamutin natin siya, itay. Wala akong pakialam kung siya man ay anak na isang lapastangang halimaw. Nag-iyakan ng magkasintahan, pati na din kami. Hindi namin mapigilang maawa sa sinapit ni Mayumi. Ngunit nang dumating ang kanyang mga magulang, sinabi nila sa amin na gagawin nila ang lahat, maging maayos lamang ang kanilang anak. Hindi na namin nadakip si Rimuel at ang ama. Pareho na silang pumanaw. Ang kanilang malaking bahay sa gitna ng kagubatan, ipinasunog na. At nakamit ng lahat ang hustisya na nararapat para sa kanila. Tuluyan na ding nalinis ang aming pangalan. Sa ngayon, Miss Claire,
Bumabiyahe na kami pa uwi ng aking kaibigan sa Maynila. Labis ang pasasalamat ni Hepe na naresolba namin ang walang katapusang kaso at hiwaga ni Rafael. Sa ngayon, isa na lamang siyang kwento. Walang sino man ang mag-aakala na dalawang magkaibigang pulis ang minsan gumawi sa kanyang lungga para putulin ang kanyang kasamaan.